Sa West Philippine Sea naman, nababahala ang mga otoridad sa itinayong artificial island ng China, hindi kalayuan sa Pag-asa Island. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, gaano ba kalawak yung sinasabing artificial island malapit sa ating Pag-asa Island? Julius, mistulang air and naval base na ngayon ng China ang artificial island nito sa Subi Reef na halos katapat lang ng Pag-asa Island. May malawak na runway, seaport at malalaking gusali na itinayo sa gitna ng dagat. Mula sa Pag-asa Island, ang pinakamalaking okupadong isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lumipad kami sakay ng eroplano ng BIFAR patungo sa Subi o Zamora Reef. Hindi pa man nakakalayo ang sinakyan naming eroplano. Dose-dosenang Chinese Maritime Militia vessels na ang unang bumungad sa amin. Makalipas ang halos 10 minuto na aninag na namin ang Subi Reef. Mula sa dating kumpol ng mga bato at bahura na nakalubog sa dagat noong 2012, malaki na ang pinagbago nito mula nang simulan ng China ang reclamation noong 2014. 100 feet above sea level tayo at mula nga sa sinasakyan nating aircraft itong BIFAR ay tanaw natin yung malasyudad na artificial island na itinayo ng China sa Subi o Zamora Reef. May mga nagtataasan ng gusali, runway, mga radar, mga warehouse at aircraft hangar at mga warship ng China na nakadaong sa itinayong pantalan sa isla. Tila hindi pa rin tapos ang pagpapalawak sa isla dahil may mga namataan pa kaming construction doon. Ang mas nakababahala, halos kalapit lang mismo ng Pag-asa Island ang Subi Reef. Kaya hindi nakapagtataka na sobrang bilis nila mag-deploy ng mga barko kapag naispatan ang Philippine Coast Guard at BIFAR. Matapos nga yung ating aerial mission ay nagsagawa naman ng maritime patrol itong barko ng BIFAR sa mga sandy cay o sandbar malapit sa Pag-asa Island at ilang oras pa lang tayo naglalayag ay binabaan na tayo nitong rubber boat ng barko ng China Coast Guard. Bukod sa bumuntot na Chinese rubber boat na ito, pinaalis pa ng mga tauhan niya ng aming barko. Sa kabila nito, muling iginiit ng PCG na sa atin ang mga sandbar. So as far as the Philippine government is concerned, we are still ensuring na mapapatulyahan natin ito. Wala pa namang katotohanan yung sinasabing Chinese have already taken control of this sandy case. Bukod naman sa nagkalat na militia vessels, namataan din ng BIFAR ang monster ship at survey ship ng China na umaaligid pa rin sa Escoda Shoal na pasok sa 200 nautical miles EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Inaalam pa ng PCG kung ano ang pakay nila roon. The mere fact that this falls within our exclusive economic zone, walang karapatan ang People's Republic of China na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal. No? Nagpapatuloy ang pagpapatrolya ng BIFAR sa iba't ibang features sa West Philippine Sea at naging bahagi nga ng maritime patrol natin ay yung pamamahagi ng halos 7,000 liters ng libreng diesel sa mga mangingisda sa Escoda Reef. Hindi yan tinantanan ng mga nakabantay na CCG na siya namang tinapatan ng mga tauhan ng PCG. Julio, sa oras na ito ay nakarating na tayo ng Iroquois Reef na sakop naman ng Recto Bank na pinaniniwalaang mayaman sa langis at natural gas. At maging sa lugar nga na ito, kung makikita nyo sa likuran ko, ay nagkalat pa rin ang mga barko ng Chinese Maritime Militia kahit papasok ito sa ating EEZ. Julius, balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.